Naku po! Bigla na namang nagwala itong si Sara Duterte at inutusan ng taong bayan na magalit at magwala din, mga kaibigan, para magalit sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Unang-una, nakakalungkot po na mula sa pangalawang pinakamataas na leader ng bansa, ay i-encourage siya sa mga tao na magalit sa gobyerno. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andes Vlog. Nako, ay matindi ho ito. Mga kaibigan, Sara Duterte biglang nagwala na naman, mga kaibigan. At ito pa ang mas matindi. Nako po, inutusan ang taong bayan, nanawagan sa taong bayan na magwala din, magalit sa ating Republika ng Pilipinas at magalit sa ating kasalukuyang Pangulo Bongbong Marcos. Nako, ito ang tunay na bangag. Baka ito'y lasing, kaya nagwawala itong si Sara Duterte. Sa bagay, hindi na po tayo magtataka dahil ugali ho nito na magwala, mga kaibigan. But sa puntong ito ang latest update sa kanya. Matinding pagwawala at persahan na inuutusan, ikaw, ako, taong bayan, na magalit, magpakita ng galit kay Pangulong Bongbong Marcos, mga kaibigan. Nako po. Ay saka natin talakayin mamaya naman itong usapin ng impeachment. Dito muna tayo sa matinding pagwawala ni Sara Duterte. Nako, para po sa lubos niyo pong pangunawa, mga mahal kong taga-subaybay, ito ho, at ibabahagi ko po sa inyo. Hindi ho ito fake news, mainit-init pang breaking news. Samahan niyo po akong panuorin, pakinggan ang ibabahagi ko po sa inyo kung paano na naman magwala itong si Sara Duterte. Okay, shoutout po sa lahat. Kumusta po kayo? Ng palasyo si Vice President Sara Duterte. Dinala ng palasyo si Vice President Sara Duterte sa pangihikayat daw nito sa publiko na maglabas ng hinanakit sa administrasyon. Mabala ng Malacanang pwede ang mauwi sa kasong sedisyon. Nasa frontline balitang yan si Maricel Alili. Ay kaso na naman, mga kaibigan. Ay hindi ako may sabi. Binahabahagi ko lang po ito sa inyo. Itong mainit-init pa na balita, kasi nga, instead, salib na ito yating huwaran. Dahil siya ang inhalal na pangalawa sa pinakamataas na nanunungkulan sa ating Republika ng Pilipinas. Ganito ba ang dapat nating tularan? Ay kung naman siya ay mag-utos para sa ikakaganda ng takbo ng ating Republika ng Pilipinas, ay hindi ho, nagwawala pa. Ay nandito na ho lahat, mga kaibigan, sa pag-uugali na hindi magandang asal nitong si Sara Duterte. Hindi po Duterte, Duterte. Mga kaibigan, ito mas matindi pa ito. Bumuelta ang Malacanang sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na pwede raw ipakita ng taong bayan ang kanilang galit sa gobyerno. Sinabi yan ni VP Sara nang mag-ikot siya sa ilang barangay. Napakaliwanag, mga kaibigan, nanghihikayat at inuutusan ni Sara Duterte. Ikaw, ako, taong bayan, na magpakita ng galit sa ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos, sa ating pamahalaan ngayon, mga kaibigan. Ay pangita ho. Ito po isang uri na naman ng pagwawala. Ang ini-inspect po natin dito bilang pangalawang pinakamataas na naglilingkod sa ating Republika ng Pilipinas, dapat to hindi ganyan Di ho ba? That is the first time sa edad kong 69 years old, ay ngayon lang ho ako naka-encounter at ngayon lang ako nakakita ng ganitong klaseng style, ganitong attitude
ng Vice Presidente na walang hiya. Bakit nasabi nating walang hiya? O tama ba naman yan na tayo, taong bayan, ay uutusan, ihikayatin, ng pirsahan na magpakita ng galit sa ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos? Aba, isang uri din ho ng pagbabantayan. Ay kung ito sa ibang country lang ho, hindi naman natin na ika nga po'y minamaliit ang ating Republika ng Pilipinas. Ay ating pong gusto nating ipunto, marami nating batas sa ating Republika ng Pilipinas, ba't hindi ho na ipapatupad kahit mayroon pong matitibay na ebidensya? Kaya nasabi ko ho, kung sa ibang country, kapag ikaw ho ay nagsabi, pasensya na sa audio ko, na mga ganyang asal, kapag nagpakita ka ng mga ganyang asal sa tinatakbo ng pag-ugali ni Sara Duterte, ay kulungan ang iyong bagsak, patong-patong na kaso ang iyong bagsak. But dito ho, sa ating bansa, naku ho, ay pangitan naman ho ang ebidensya, ay wala pang linaw ho yung mga kaso nito. Eto pa, mga kaibigan, naku po, ay matindi ho ito. Sa Cebu City kahapon, giit niya, protektado ng saligang batas ang karapatan ng kahit na sino na ipahayag ang kanilang hinaing sa administrasyon. Pero babala ng palasyo, isang hakbang na lang ito bago ituring na sedisyon. Unang-una nakakalungkot po na mula sa pangalawang pinakamataas na leader ng bansa ay mukha pang nag-i-encourage siya sa mga tao na magalit sa gobyerno. Hirit pa ni Castro, bakit ngayon lang daw nagsasalita ang bise? Bakit nga ngayon lang nagsasalita Sara Duterte? Wala na ako nakikita dito kay Sara Duterte na pang nagsalita ay kapaki-pakinabang. Pag hindi magwawala, ay mag-iimbento ng mga sasabihin. O, kita nyo, kung makikita nyo sa mga larawan niya, ang bait ng nasa kanyang mga larawan, kung mag-i-style at sa mga video, ba't hindi yun nananalaytay sa kanyang mga dugo at isipan? Ang ika nga po'y good manners and right conduct. Aba, ay napa-English ho ako doon. Very important ho yan. Good manners and right conduct. Aba, talagang may natutunan akong English. Dapat alam mo yun eh. Sara Duterte, good manners and right conduct. Yung salitang disiplina, magandang kaugalian, ay nawala dito kay Sara Duterte. Samantalang mas malala pa raw ang sitwasyon nung panahon ng kanyang ama na si dating Pangulong Duterte. Pero bakit naman ngayon lang? Mas marami naman din pong nangyari nung panahon ng kanyang ama. So parang ang pag-encourage po ba niya na magalit ang tao, meron po ba itong link doon sa sinasabing destabilization? At pinapatungkulan palagi na ang taong bayan ay dapat nang kumilos laban sa gobyerno. Hindi na bago ang palitan ng patutsyada ng Pangulo at ng mga Duterte. Pero depensa ng palasyo, gusto nang ihayag ng Pangulo ang kanyang saloobin para ipakita na hindi siya mahinang leader. Mahirap po na yung Wala ho ito. Mga kaibigan, dito ho, sa binahay ko po sa inyo, ay kayo na po ang bahalang humusga. isang parte lang ang sumusuntok. Kailangan din po tayong sumangga. Habang tumatapak ang mga pahayag ng Malacanang, Diyos ko po, de Santissima Mahal na Birhen, any reaction, mga mahal kong taga-subaybay, gusto ko mong kunin ang inyong panig. Tama po ba itong pirsahan na sinasabi ni Sara Duterte na inuutosan tayo na magalit sa gobyerno? Mga kaibigan, any reaction, diyan po sa comment section, inaanyayahan ko po kayong magbigay ng anumang public opinion. Ang maliwanag po dito, naku po, bigla na namang nagwala itong si Sara Duterte at inutusan ng taong bayan na magalit at magwala din, mga kaibigan, para magalit sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Muli po maraming salamat. Isang like ko sa video na ito. Isang uri ho ito ng pagwawala, mga kaibigan. Bye-bye. Palapakan.